nating ituwid. Dahil dito, masyadong mabagal ang pag-usad ng vapor. Tama. Dapat hanapan nila ng paraan upang mapalalim ang ilog Pasig. Ang usad ng vapor at sasakyang pandagat. Nalalaman mo ba kung ano ang kakayahan ng mga sinasabi mong lulubha sa agam, Dinsay? Hayan, sa lalawigan ng Puente del Caprecho na ginawa sa isa naming kapatid. Ngunit hindi natapos dahil pinagtisan ng mga sinasabi mong lulubha sa agam. Yan. Putris. Yan talaga ang sasabihin ko. Iyang Puente del Capricho. Ang mga taong dalubhasa sa agham. Yan nga talaga ang sasabihin ko, Padre Salvi. Ngunit hindi na mahuhulugan na wala ka ng katuwiran na gaya ni Padre Camora. Ang sama ay nasa lawa. Mangyari, wala ni isa man maayos na lawas sa kapuluang ito. Ang lunas ay napapadali. Nagtataka ako kung bakit walang sino man nakaisip nito. Ang lunas ay napapadali at walang magugol ng isang pera para humukay ng isang tuwid na kanal mula sa Manila. Sa madaling sabi, magbukas tayo ng bagong ilog at sirhan ang ilog Pasig. Isang panukalang yungki. Ipagpamanin mo, Ginoong Simon, ang inagalang kong kaibigan na di kasang-ayon. Napakalaking sarapi ang nagugol. At bukod sa rito, maraming naayong nasisira. Wes, sumira. Hindi makasasapat ang mga bilanggo, Ginoong Simon. Hindi kailangan bayaran ang mga bilanggo. Mga suso maliliit. Hindi mo na kailangan mag-i-indio para malaman yan. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong mga mata. Tama, maliliit na suso. At alam niyo ba saan mo kukuha ang mga ito? Kung matagal kang namalagi sa lalawigan tulad ko, malalaman mong nakakuha ng ayon sa gulod-gulorang kalo ng buhangin. At ang inyong panukala, Pipilitin ko ang mga bayeng magkanubnog at malapit sa gulod-guluran ng buhangin nang mag-alaga ng mga itik. Makikita niyo kung paano magpalalim sa buhangin. Mapapahintulutan ba ninyo sumulat ako ng latalaing ukol dito? Ngunit dun sa studio, kung lahat ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balot. Ha! Nakakadiri! Bayaan na lamang ninyong matuyo ang gulod-guluran. Kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw pa rin magpagamot ni Kapitan Tiago. Noong mga bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pa ang mga droga na yan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan naggaling ang masasamang gamot na yan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opio ay isa uri ng halaman. Ito ay hindi isang gamot na kakataplas pa lamang. At hindi rin isang halamang katutubo pa lamang sa ganitong kapanahonan. Hindi ba, Basilio? Sang-ayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Sa pagkakatanda ko, meron ngang opio doon. Tama, meron nga. Ngunit hindi ito napapansin ng marami dahil abala sa pag-aaral. May iba ko. Kamusta na ang akademiyang itinatag nyo na wikang Kastila? Handa na po ang lahat. May mga guro na po. At handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung ganoon. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong mga plano. Paano? Maiwan ko na kayo. Kailangan ko nang pumunta sa itaas. Magandang araw sa inyo, Basilio. Ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ganoon na po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit, magkalapit lang ang bayan namin. Bakit, Ginoo? Hindi ka pa po ba nakakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan doon dahil ang mga tao doon ay mahirap at hindi bumibili sa aking mga alahas. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng magamit na hindi naman namin kailangan. Ipagpaumanhin ninyo, Ginoong Simon. Mauna na kami, sapagkat ang tiyo ng aking kasama ay naghihintay na doon sa may dakong hulihan. Saan ka nagtagtago? Hindi mo ba nakita ang pinakamainam na tanawin sa paglalakbay? Ayun ako, marami na akong nakita mga ilog at mga tanawin. At ngayon na may kabuluhan na lang sa akin ang aking mga alamat. Nariyan ang malapad na batong buhay. Noon bago pa man dumating ang mga Kastila.
Kastila at di umano'y titirhan. Subalit, nang mawala ang pamaingiyon at ang balsanin, ito ay naging pugad ng mga tulisan. Mayroon pang isang alamat ang tungkol sa kwento ni Doña Jeronima. Ikukwento ito ni Padre Florentino. Noong unang panahon ay may mag-aaral na nangako na magpakasal sa kanyang dalagang kababayan. Subalit, mag-aaral ay nakalimutan at ang dalaga naghihintay habang lumilipas ang panahon. Hanggang sa mabalitaan ng dalaga na naging arsobispo ng Manila, ang kanyang hinintay at dahil arsobispo ng kuweba para sa kanya. Dito siya naninirahan hanggat mamatay at dito na rin siya inilibing. Napakagandang alamat. Isusulat ko yan. Napaka-sentimental. Ano sa palagay mo, Padre Salvi? Hindi ba't mas mainam na ilagay ang kanyang kamahalan na si Doña Jeronima sa biteryo? Halimbawa, gaya ni Santa Clara, sa halip bigyan siya ng isang kuweba. Dahil hindi pagiging Maginoo ang pagbibigyan ng tahanan ng bato sa isang binigo na pag-asa. Kayo ba ay humalili sa arsobispo? Hindi ko mahatulan na di dapat hatulan ng arsobispo. Ngunit pagsasayang lamang ng oras ang pag-iisip sa mga nangyayari. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin dito ay alamat, hindi nyo dapat limutin ang nauukol at ginawang milagro ni San Nicolas. Na pinakamaganda at pinakatotoo na marahil na nangyari na hindi pa naririnig ni Ginoong Simon. Ang lawa, ganun din ang ilog na pinanirahan ng mga masiba at malalaking buhaya. Noong unang panahon, may isang demonyo na nag-aanyong buhaya na sinira ang bangka ng isang insik. At ang insik ay humingi ng tulong kay San Nicolas na hindi naman niya ito pinalagpas. Ginawa niyang bato ang isang buhaya. Kahanga-hanga! Talagang kahangahangang alamat. Papasok pala tayo sa lawa. Kapitan, saan dyan sa lawa napatay ang nagngangalang Givera Navarra Ibarra? Tumingin kayo roon. Ayon sa mga kawal, na tumigis kay Ibarra. Nang malapit na siyang masukol ay tumalon siya mula sa bangka at sumisid ng mahigit 2 milya. Nang lumitaw ang kanyang ulo ay itinaguyod siya ng mga bala hanggang sa makita nila na pumula ang tubig. Dahil sa dugo, hustong 13 taon na ang nakaraan, mangyari iyon. Kung gayon, ang kanyang bangkay. Di ba isa rin siyang pilibustero, Padre Salve? Yan ang masasabi kong mura ang paglilibing. Ha? Padre Kamura. Lagi ko ang nasasabi na hindi mo masahan ang pilibustero na magkaroon ng marangal na libing. Anong nangyayari sa iyo, Ginoong Simon? Huwag niyo sabihin na kayo ay masakit. Kayo ay datihing maglalakbay. Mahihilo at mananatiling maglalakbay lamang. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na at 30 pirasong iyon ay natalo sa sugal o kaya nahulog sa tubig at sinakman ng buhaya. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa alikabok at ipinanak sa nawalang saplot. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ako sa usapin, ay babalik si Tano. Ngunit kung ako'y matatalo ay hindi ko na kailangan ng anak. Kung alis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangan makabalik ang aking ama. At kapag nanalo tayo sa usapin, ay matutubos ako sa pagkaalila. Ariglado, Ginoong Simon. Pupunta kami sa Tiano upang makita ang iyong mga alahas. Pupunta rin ako kasi kailangan ko rin arlo. Ngunit marami kasi ako yung nasikaso.
Pwede mo ba ako may kuha ng isa, Kapitan Basilio? Hayaan nyo na maging pamasko ko na ito. Bueno, maaari natin pag-usapan ito pagkatapos. Ako rin gusto ko na isang pares na ikaw na mataas na orin. Mamaya na rin natin pag-usapan pagkatapos. Huwag kang mag-alala, Padre. Isang kasama natin na namatay. Ang matandang lalaki na katiwala niya sa gubat. Namatay ito sa katandaan. Ayaw pumayag ng kura na pagmahirap ng misa dahil mayaman naman daw ang kanyang Panginoon. Wala ba kayong magandang balita para sa akin? Nawawala na ako ng gana sa aking mga naririnig. May balita ba kayo tungkol sa sapang? Inay, matagal ko na hindi po nadalawan ang iyong pungtod. Naalala ko pa ang mga trahedyang nangyari sa atin noon. Buti na lang ay nakilala ko si Kapitan Tiago sa Manila. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay ngayon. Si Ginong Simon, ngunit anong ginagawa niya dito sa lubigan ng aking? May tutulong po ba ako, Ginong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong puok ding ito tayo nagtagpo. May 13 taong nakakaraan. Kayo po ay naghandog sa akin ng pakikiramay. Hindi ako nagkakamali. Ikaw si Crisostomo Ibarra. Si Ibarra na pagkakaalaman ng lahat na patay na. Nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maari kang masawi sa aking kamay? Ngunit iba ang pagkakilala ko sa iyo, Ginoong Simon. Huli, pwede ka na magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Kung ganon, ibalik mo na lang sa akin ang perang ibinahiram ko sa'yo. Sige po, pupunta po ulit ako dito. Bukas, araw ng Pasko. Pagdating po sa aking ama, pakisabi na ako'y papasok ng kolehiyo. Ang Panginoon ko'y marunong magsalita ng wikang Kastila. Ang kolehiyo ang pinakamurang kolehiyo mapasukan ko. Nalaman niyo na bang napipisitan ng selo? Ay, oo. Kawawa naman po. Madalas ipalasap sa atin ng Diyos ang ganyang parusa sapagkat tayo ay makasalanan o may mga kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y turuan ng kabanalan ngunit hindi magawa. Tingnan mo, ang babaeng ito ay maaari ng mag-asawa ngunit hindi man lang marunong magdasal. Nakakahiya! Huli, tuturuan kita magbasa at magdasal. Aralin mo ang mga libro ito at humiling ka na matubos mo ang iyong ama. Opo, maraming salamat po. Dapat lagi kang nadadasal para bigyan ka ng Diyos. Tao po, nandiyan po ba si Huli? Basilio, nandito ka pala. Kamusta ka na pala dito, Huli? Ayos lang naman ako. Hayaan mo, nag-iipon ako para may bayad sa utang mo kay Hermana Pinchang. Salamat, Basilio. Ayaw ninyong marahil ng mga alahas na pakaraniwang o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon po akong kwintas na Cleopatra. Mga sadyang nakuha sa mga pyramid, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na matagpuan sa mga guho ng Kartigo. Marahil ay ang mga pinadala ni Anibal pagkatapos ng labanan sa Canis. Bukod diyay, may dala rin akong mahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Kayo, wala ba kayong maipagbibili?
Naipagbili ng lahat ang aking mga alas ng aking anak. At ang natitira ay wala ng ganoong halaga. At ang Agnos ni Maria Clara, iyon ay Agnos na may brilyante at esmeralda. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Naiibibigan ko ang Agnos na ito. Tanggapin ba ninyo ang 100 o 500 na ito? Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isaguni sa aking anak na si Julie. Pabalik ako bago dumiling. Talagang napakabait sa akin ng tadhana. Sinuswerte talaga ako. Aba, akala niyo ata na mulot ako ng pera. Nakagalit ng mga Indio sa pagbayad ng buwis. Simon, halika't sumali ka sa amin. Ano bang may tataya namin? Ang general ay nakatataya na anumang may bibigyan niyang kagustuhan. Ngunit kami mga pari. Mga Ginoo, gawin natin mas mainam ang laro na ito. Kapalit ng aking mga hiyas ay 5 araw ng kakalimutan ng pagkanggaong gawa, kaaralitan at pagkamasunurin. Ikaw naman, Padre Irene, ay nalilimutan ng pagkalinisan, ugali, ang pagkamaunawain at iba pa. At sa iyo naman po, Kapitan, ay ang pag-utos ng pagbarel ng isang bahagi habang pinaghati-hati-hatiran. Ngunit Ginoong Simon, ano naman ang mapapala ninyo sa panalo ng kabaitan ng bunganga at ng mga buhay ng tao, pagpapatapon at ng mga pagpatay? Marami. Ako sawi ang naririnig ng mga kabutihan at hangad ko'y maipon lahat ng nakakalat sa daigdig. May lagay sa isang sako upang itapon sa dagat kahit nagawing pabigat ay aking mga brilyante, lipunin ang mga masama at linisin ang bayan. Antoking, ano ka? Tamad? Alam mo ba ang leksyon? Aray! Hayop mo! Ikaw, magaling na taga-bulong. Hindi kita tinanong. Ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon, ikas mo ang iyong sarili. Kung saan hindi, Placido. Placido po! Placido Pinitinti. Lalong mabuting itawag sa iyo ay Placidong Bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdikta o pagbulong. Dahil bihira kong basahin ang talaan, sa tuwing mga kahuli ako ng isa'y nilalagyan ko ng 5 duhit. Kung 5 ang iyong liban, ilan ang mga kalimang 5? 25. Tama! Sa gayon na lamang ka pa ng 10. Sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagkukulang. Kung lalagyan po ako ninyo ng bawas sa leksyon, ay dapat pong alisin ninyo ang di ko pagpasok na nilagay ninyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paano ang wala sa klase ay nakapag-uulat ng leksyon. Yata't hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Pilosopo na hindi na pumasok sa klase, hindi pa marunong sa leksyon. Tama na, Padre. Tama na. Maaari niyo ilagay ang lahat ng gusto niyo ilagay sa aking marka. Ngunit hindi niyo ako pwedeng laitin. Hindi na ako makatingin sa inyong klase. Kaninang umaga, nagipagkita sa akin si Padre Irene at nabanggit niya na sa Los Banos daw pinag-usapan ng lahat. Ang lahat daw ay tutol, ngunit hinayaan na nila na kataas-taasang lupo ng paralang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Si Don Custodio ay isang sangguniang lupon ang magdesisyon. Paano ang laban sa atin ang desisyon? Nasabi ko na yan kay Padre Irene at ang sabi na sa akin ay ganito. Malaki nating tinamo, nagawa na natin ang ating kahilingan mayuma sa isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo makipagkilala kay Don Custodio ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsangayon. Sa paano para naman tayo makipagkilala sa kanya? 2 paraan ang pinakita sa akin ni Padre Irene. Ang insik na si Kiruga.
ang mananayaw na si Pipay. Tignan pa natin ang isang paraan. Maaari nating lapitan si Ginoong Pasta. Ang abogadong hiningian ng payo ni Don Custodio. Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng ating amain. Ngunit ang problema lang ay kung paano natin siya lapitan upang pakiusapan si Don Custodio na tayo ay paboran. Hindi ba si Ginoong Pasta ang may kalaguyong mananahi? Wala na ba ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga laguyo? Huwag ka na ngang maarte. Isipin mo na lang ang ginawa ang magagawa nun. Kilala ko ang babae, si Matia. Hindi naman siguro masama kung ating na susubukan. Ang pamaraang di mahalay tingnan. Katausapin ko si Ginoong Pasta. Kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Marahil ay tama si Isagani. Kung gayon, hintayin natin ang pakipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Kumusta na ang iyong amay? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Naparito po ako para nag-usap sa inyo na may namamagitan sa aming panig. Kung sakaling sumagunin sa inyo si Don Custodio, kayo po ay lubos namin pinagkakatuwalaan. Ayoko mangialam sa ganyang mga usapan. Oo, nangunguna ako sa pag-ibig ng lupang sinilangan at nag-aangad ng pag-unlad. Ngunit di ganun kadaling sumuong. Masela ng aking kalagayan. Marami akong ari-arian. Kailangan ko ng iba yung pag-iingat. Di po na may hangad na ilagay kayo sa ganitong kalimitan. Kahit nakakampi lamang po ang ating nalalaman sa mga batas at mga pagpapasya sa ating bayan, pinapaglagay ko na di masamang isa sa mga adhikain ng pamahalaan at sikapin siya'y maalinsunod mabuti. Isa lamang po ang aming layunin, nagkakaiba lamang sa pamamaraan. Kangangang kasagutan. Ngunit ako hindi niyo pa rin ipapapayag. Binata, isantabi mo na lang ang hakbang na yan, sapagkat yan ay sadyang mapanganib. Ang may papayo ko lang ay, pabayaan mo lang gumawa ang pamahalaan. Tuloy po kayo. Pasok po kayo sa aming napakagandang tahanan. Dahil sa mga insect na iyan, kaya ako nalugi sa aking negosyo. Walang kwenta ang kanyang mga palamuti sa mga tahanan. Di ito nababagay sa kanya. Nasaan ang siyang libo na iyong inuutang? Wala na ako pera. Babawasan ko ito. Kung papayag ka, na itago ang mga armas na dumating. Huwag kang mag-alala. Lilipatin ko ito kapag mayroon ng pagsisiyasat na nanaganap. Nabalitaan mo ba ang ulo ng sasalita ni Mr. Lee? Oo naman. Kung iyong gugustuhin, ay maaari natin itong pupuntahan. Ang mapupusok na pangkat ay walang napala kang hiran. Nanghinayang sila at laroon si Simon kung hindi sana siya natasakit. Hindi ko na tayo. Kapitan Tiago, gumising ka! Ang dami na pipinsala at nasasaktan. Pati si Ermita, nag-uumpisa ng sumiklab ng magsikan. Nagkaroon din ng putukan sa dalumbayan. Nahuli ba si Tadio? Salita ng malakas, baka isipin nila tayo ay kasabwat. Kaya sinunog ko ang aklat na pinahiram niya sa akin. Nabilanggo daw si Isikan. Iloko-loko yan kasi si Isagani. Hindi man mahuli kung hindi nagpresenta. Mabuti nga sa kanya. Ngunit paano si Paulita? Hindi siya mawawalan ng kasintahan. Marahil ay iiyak lang siya sandal. Hindi magtatagal ay magpapakasal din siya sa isang katsila. Kagagawa ni Padre Salvi ang saguluhan. Ngunit sa palagay ko, kagawa ng insik na si Quiroga. O anak, bakit nandito ka na? Hindi ba't may klase? Hindi na ako papasok. Pinapahiya ako sa buong karkasa ko. Yung ama na pagpapatapusin kita ng abogasya. Ano na lamang ang sasabihin ko sa kanya pag nagkita kami? Aalis na lang muna ako, Nay. Magpapatulong ako sa trukador ng mga Agustino upang lakarin na mapawi ang pagkagalit ng mga Dominican. Ano na nga ba ang nangyari sa pagpapasya sa Akademya ng Wika Castilla? Ang alam ko, si Don Custodio de Salazar o Sanchez Y de Monterredondo ang magpapasya tungkol dito. Sino ba yun? Yan natawag na binatinta. Naging isang nilalang siya na nagtibo sa mamalaan. Tumira pa nga siya sa pananalian sa Europa upang mapagamot. Pero dahil sa hindi siya napapansin roon, gaya ng atensyon na meron siya dito sa ating bansa, ay mas pinili niyang umuwi na lamang. Enjo na naman.
wala nang ginagawang maayos at kangahanga. Walang angking talino ang mga Indio na dapat ipagmalaki dahil pag ganon siguradong masawi lamang sila. Huwag na natin paggamitin ang mga bilanggo at salit ay magbahag na lang sila para makatipid. Tama nga ho. Napakagaling ng iyong panungkala. Ano ba yan? Anong gagawin ko? Paubos na aking oras sa pagpasya. Kailangan ko na itong pagdesisyonan. Napagaling ko talaga. Ang pagpasya ay natapos na. Man-manan tayo. Anong mapapala ko sa pagmamasid sa mga to? Anong lagay sa may sakit? Di na tumitibok ang puso. Wala nang ganang kumain. Pinagpawisan siya ng malamig sa madaling araw. Talamak na ang lason sa kanyang buong katawan. Maaring bukas makalawa ay mamamatay siya sa parang tinamaan ng lintik. Sulak niya ang kalooban o pagkainis ay ikakamatay niya. Gaya ng Pilipinas. Ang lalong nagpapahingal sa kanya ay ang pananaginip, ang pagkakatakot. Pakinggan mo ako, sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Oras ay sisiklab na ang hihimagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng pag-aaral. Ang pamantasan ay wala na rin. Wala kundi dugo ang patayin. Nakahanda na kami at tiyak ang tagumpay. Kapag kami nawagi, lahat ng hindi tumutulong sa amin ay ipalalagay namin sa kalaban. Basilio, naparito ako upang ihandog ang inyong kamatayan o isang kinabukasan. Ginoong Simon, nasa akin ang kamay ng kalooban ng pamahalaan. Magpasya ka, Basilio. Kasama ko si Kabisang Talis. Nasa ibaba siya naghihintay. Tinaman ko ang himagsikan na ito sapagkat ibig ko iguho ang pintuan ng Santa Clara at ikaw ang mamumuno rito upang kunin sa kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais kong iligtas siya. Nabuhay ako upang iligtas siya. Ang tanging himagsikan lang ang makapagbubukas ng pintuan ng mga kumbento. Ngunit huli na kayo. At bakit? Pagkat si Maria Clara ay patay na. Sa sinungalingan! Totoo ang sinabi ko, Ginoong Simon. Hindi totoo yan. Simon. Hindi totoo yan. Buhay pa si Maria Clara. Kailangan mabuhay si Maria Clara. Naduduwag ka lang. Kaya sinabi mo yan. Hindi siya patay. At ngayon gabi ililigtas ko siya. Paulita, dumating ka. Magandang umaga po. Ikaw, may nalalaman ka ba kung nasa ang aking hangal na tibuso? Di bali na pupuntahan ko na lang ang aking mapapangasawa. Nakakabiglang nandito ka. Sapagkat ikaw ay nakikipagtipan sa akin. Ngunit gabi hindi mo lang ako pinansin. Ang iyong mga matay di mawalay sa mga artista. Nasa iyo ang atensyon ko. At ang ideyang puntahan ka kahit na may pinag-isapan na tayo. Hatay. Pinilit lamang ako ng aking ali at pumayag sa pag-asang makita ka. Ngunit bakit kasama mo si Pilais? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking ali lamang ang umiibig sa kanya. Pinapaalala ng iyong mukha at nalisay ng ating bayang pinagkiyan na nais mong makalaya. Kung paparoon ka, kahit minsan yakapin mo ang landas na iyon at laruin ng iyong mga daliri ang tubig sa batisan. Kalit ako'y daraan pa sa mga bundok upang makapunta roon. Tiyak may mga linta sa daan. Punta lamang ako ng nakakarwahe o tren. Sa tagal ay magkakaroon din doon ng daang bakal. Ilan pa kung ako ay ugod-ugod ng dalaga? Naniniwala ako dahil madali lamang, dahil patuloy kami sa pagtatiyaga at kabayanihan na ang gantimpala ay kapangyarihan. Pangpangarap? Paano kung wala kayong mapala? Kung walang mapapala ang aming pagsisikap, papalad ako mamatay sa iyong matang mapagmalaki. Ang iyong iniibig ay pinagtanggol ang karapatan ng kanyang bayan. Paulita, tara na at baka ikaw pa'y sipunin. Tinawa kay Custodio dahil sa kanyang katalinuhan at pansin sa lupa para sa mga binatang may mabuting kalooban. Kani, si Basilio na sana ang ating inanyayahan. Halip na si Juanito. Sana'y darating natin upang magsabi ng ilang lihim. Mahalagang lihim. Mga lihim na pangyayari ukol sa nawawalang mga.
Natin kay Don Custodio ang mga buto ng manok para sa pansit lang ang mga lumpiang insig na kalamay baboy ay patungkol kay Padre Irene. Ang tortang alimango ay patungkol sa Fraile at ang kaapat na ulam na pansit bisado ay patungkol sa pamahalaan at bayan. Totol ako. Pagtulapati ka, Tadio. Talupati na lamang ang natutunan ko sa dati. Hindi maaari. Panggagaya ang pagiging ganun. At wala ang Diyos, Pilipinas. Ano ang nangyayari sa kabagbahag ng kumahalaang napapasakamay ng mga insik? Kain ng tortang alimango. Ang alipin ng bisisektor ay pinaglingkuran ng Panginoon ng General. Ginoong Isagani, mula sa binata ay natinig ko ang iyong mga sinabi. Hinangad ko na kayo ay makausap. Natutuwa ako sa mga kabataan na may sariling kuro-kuro kahit taliwas kung minsan sa aking kuro-kuro. Ayon sa sinabi mo ay nagdaos kayo sa isang hapunan. Huwag sana kayong magkaila. Hindi po ako nagkakaila. Buting nagpapakilala. Pananagutan niyo ang inyong magiging bunga ng inyong ginawa. Hindi ko kayo masisisi. Kaya mong masasabi kung ano ang palagay sa iyong Dominiko. Ngayon, taong lamang kayo nakapag-aral. Nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi ako magkikipagtalo. Hinihiling ko sa ating guro na ibahin ang ating paksa. Palagay na ako'y iyong guro. Ako'y isang Fraile at kayo'y isang Pilipino. Ngayon, ano naman ang hangad sa amin ng mga mag-aaral na Pilipino? Tuparin niyo ang iyong tungkulin. Di ba ang aming tungkulin? Ano naman ang tungkulin na iniatang niyo sa amin? Nabili ni Kapitan Tiago ang paghati ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arbobispo, sa mga korporasyon ng mga Fraile at ang 2 piso ay iniwan niya sa matrikula ng mag-aaral. Walang bisa niya ang 25 piso para kay Basilio dahil sa masamang ugali nito. Kung ialay sa kanya ang lumang damit ng Siskano. Malagyan sa akin iyon, ngunit alang-alang sa aking kaibigan na hindi ko naman ang nasilit hanggang sa maghingalo ito ay handa akong ibigay. Nagpaligid sa kanya dahil nakaprak naman ito nung nagpakita ang kanyang kaluluwa. Damit ang ipasok sa kanya dahil ang Diyos naman ay hindi tumitingin sa damit. Ang nais ko na din sa mga kabilang buhay. Hihigitin ko ang karintihan ng hindi layaw. Ito ang tunay na libing. Ito ang kalaman kung paano mamatay. Sinabi ko na sa kanya, ganyan talaga ang kasasapitan niya kapag pumasok sa simbahan at nakita ang marumi ang bendita ay hindi na ito magkukus. Mabuti nga sa kanya, parusa yan ng Diyos. Tila ba nangahawa ng sakit ang agwa bendita? Mabuti na lamang at ipinaalis na dito si Huli. Ayokong magkaaway ako ng mga Fraile, kaya ipinalit ko siyang humanap ng perang pinambabayad sa akin. Sa pilitang pambayad utang niya sa akin. Wala po, kaawang-awang Basilio. Wala akong magawa sa kanya kaya ngayon. Isama niyang namatay na pala si kapatid Tiago. Wala mangyayaring himala kung iyakan lamang Huli. Ngunit isang paraan lang ang alam ko. Kahit kanino tayo humingi ng tulong, kay Padre Camora pa rin ako tinuturing lumalapit. Ngunit natatakot po ako. Hindi kaya ng aking budi ang hinihingi ni Padre Camora. Idihayaan mo lamang na mamatay na tuloy si Basilio. Na sa huli ay pagsisisi, Huli. Si Padre Camora ay nilisan ang lugar ng Tiani at nagtuloy Manila tungkol naman sa mga bilanggo. Ang una nakalaya ay si Macaray at ang huli ay si Isagani. Basilio lamang ang hindi nakalaya. Patawarin po ninyo ako sa aking sasabihin, kamahalan. Ayon sa akin ay nag-aaral ng medisina at ang lahat ng mga guro ay pumupuro sa kanya kung hindi siya palayain. Masaya ang lahat dahil sa taong ito siya ay magtatapos. Sa palagay ko'y makabubuti kung patuloy siyang mapiit. Tingin ko'y walang kaninalaman ang binatang iyon sa lahat. Nahulihan siya ng mga klap. Sasabing tunay kung parurusahan siya. Madalas, kailangan nating ipailalim ang ikabubuti sa ikabubuti ng marami. Higit pa riyan, ang ginawa ko sapagkat mapapanatili ang mapanganib sa batas dahil sa kapangyarihan. Sa ginawa ko, na isaayos ko ang kasamahan ng ating pinuno at ng iba pa. Ngunit hindi po ba kita katatakutan ng mapagbitangan? Katakot sapagkat may kapangyarihan akong humahatol sa aking sariling kapasyahan. Hindi ko maaaring isakdal ang isang alila sa hukuman. Paano ang bayan? Sa akin ang bayan, utang ko ba sa kanya ang aking katungkulan?
siya ba ay humirang sa akin? Hindi nga kayo hinirang ng bayang Pilipino. Kaya dapat ninyong pinupakita ng mga bayang Pilipino sapagkat pumarito kayo ipangako ninyong makatarungang pamahalaan. Pili ang makahati sa sino man sa aking pananagutan. Inyong kamahalan ay hindi naman maliit sa kanyang pananagutan. Matagal na panahon na din ang aking pagsasawalang kibo. May wala ang Pilipinas, ang 8 milyong mamayang masunurin at matiis na mumuhay sa walang pag-asa at kabiguan. Ayaw ko rin dungusin ang aking kamay kita ng di makataong pagsasamantala sa kanila. Ang mga nila mga pulong ito ang pangampot, katarungan at ngayon pinaglaruan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamayan. Pinakuhan silang liwanag, ngunit binibulag natin sapagkat natakot tayong makita. Ang natin ang pagtatakot tayong makita nila ang ating mga kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, ay maghimagsik sila baling araw. Papanig sa kanilang marangal na tao. At bihag na rin ang ating ipinadakip. Kailangan ito para sa pagsugod ng mga mapaghimagsik. Gutom na kami. Napakainit. Hanggang kailan ang aming lalakarin? Tahimik! Hoy, mautang. Hayaan mo silang magsilakad ng payapa. Pakilalang bago kang alamang Carolino. Ano ba ang ginawa niyo sa bihag ng digma? Pinakukundangan namin mangyari. Kaaway na. Nagsilaban ng mga iyon. Ito ay kabayaan natin. Ginaganyan natin iyan upang lumaban o tumakas at nang barilin na lamang natin. Tao na ang iyong mabuti yung pagpapatamal. Parang kilala ko yon. Tila siya ba may sinasabi? Kailangan ng barilin niyon. Sandali. Ang aking ikong, ano ang kanyang itinuturo? Simon! Bakit ka uminom ng lason? Hindi ka na kukuha ako ng lunas. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Diyos ko! Mamamatay ako, dala ang aking ito. Simon! Simon! Wala na ito, Padre. Mawawala din ang lahat ng pagkaraan ng ilang sandali. Ano mang oras ay tinitilab na ang lason ng aking ito. Diyos ko! Simon!